Matapos ang halos 2 taong paghihintay at pangamba, unti-unti nang nagkakaroon ng linaw ang sinapit ng libo-libong balikbayan boxes na naipit sa Port of Manila. Para sa ilang OFW, hindi lang ito kahon ng gamit, kundi bunga ng dugot pawis sa ibang bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Talaga po kasi para po sa... Mangiyak-ngiyak ngayong araw ang OFW at solo parent na si Michelle. Sa wakas kasi ay matatanggap na ng kanyang pamilya ang balikbayan box na naipadala niya noon pang 2023, ngunit natenga sa Port of Manila. Pinaghirapan po namin ito, dugot pawis ko po ito. Ito yun pong inaasam-asam ko na matanggap ko po ito eh. Kasi nandito rin po lahat yung pera ko, yung pinagdaan ko na paunti-unti bumibili po ako ng mga gamit nila, pati mga pagkain. Isa ang balikbayan box ni Michelle sa laman ng 144,000 na shipping containers sa Port of Manila na itinuturing inabandona ng mga consolidators at deconsolidators ng Bureau of Customs. Kaya ngayong araw, inumpisan ng buksan ng BOC ang mga container van na iniwan sa port ng halos 2 taon matapos bigong makapagbayad ang mga deconsolidator ng shipping at arrastre fees. Yan ay naabandona. Sa Tagalog noon, pinabayaan yan. Kaya yung mga naghihintay natin mga kababayan, hindi nila alam ano ang nangyari sa kanilang mga boxes. Subalit pag tiningnan ninyo yung websites ng karamihan doon, sa deconsolidators at consolidators, ang nakalagay doon, pending in the Bureau of Customs. Kaya nililinaw ko, hindi ito kasalanan ng Bureau of Customs. Naniniwala rin si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na sinadya ang pag-abandona sa mga balikbayan boxes, lalo pat ilan sa mga tinitignang consolidators ay nakailan na ring ginawa ang umano'y pag-abandona. Kaya't nakikipagtulungan na siya ngayon sa National Bureau of Investigation para mapag-aralan ang pagsasampa ng large case estafa laban sa mga abusadong consolidators. Ako palagay ko yung ilan doon, ano na nila to sinasadya na eh. Kasi meron dyan, hindi lang ngayon nila ginawa. Kasi nung nangyari to dati, parang pangatlong pagkakataon na to, umulit-ulit. So parang sinagot ng gobyerno dahil sa pagmamahal sa OFWs, ginawa ng paraan. Ngayon, gagawa ulit natin ng paraan. Nakikipagtulungan na kami sa National Bureau of Investigation kay Director Lito Magno, kaibigan ko naman yan, at nangako siya na tutulungan niya kami sa investigasyon at sa pagsasampa ng demanda. Hahanapan namin ng paraan paano pati yung kapartner na consolidator sa abroad at yung deconsolidators dito, pare-pareho silang managot upang wag maulit ito. Bilang pamaskong handog sa mga naapektuhang pamilya ng OFW, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 30 milyong pisong pondo sa BOC para sa libreng door-to-door shipment ng mga box. Sa Lunes ilalabas ng Customs ang listahan ng 11 consolidators at deconsolidators na kakasuhan dahil sa pag-abandona ng halos 50,000 hanggang 130,000 na balikbayan boxes. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.